Ito ay pagpapakita ng kanilang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag-state witness, Mr. DOJ, narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nagsisisi na po kami. Dyan sa sinasabi mong pagsisisi, meron ka bang kinita? Opo, kumita po ako ng ganito. Teka, hindi naman sa'yo yan. Maayos naman po siya, in high spirits kasi nga excited din siya na ibalik talaga itong pera to kasi nga parang sabi niya ito na lang matutulong niya para sa bayan. So gusto rin niya naman ibalik talaga yung mga nakuha niya. Ito ay pagpapakita ng kanilang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag-state witness, Mr. DOJ, narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nagsisisi na po kami. Dyan sa sinasabi mong pagsisisi, meron ka bang kinita? Opo, kumita po ako ng ganito. Teka, hindi naman sa'yo yan. Ibalik mo sa bayan. Ito po ay isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Kasi ang pagbabalik ng nakaw na pera o perang hindi kanla, pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. Ikinarga sa mga armored vehicle ang isinauling pera para dalhin sa Land Bank of the Philippines. Doon bibilangin ang pera at susuriin kung may counterfeit o peking bills. Sunod naman itong ito-turn over sa Bureau of the Treasury para maibalik sa kaban ng gobyerno. Sa pagtutuos ng DOJ, aabot sa 300 million pesos ang dapat maibalik na pera ni Alcantara. Kaya may susuli pa nilang pera si Alcantara sa Disyembre. Pag sinabi niya, halimbawa, nag-deliver ako ng ganito, diba? Nag-deliver ako ng total na 1 billion pesos. At dito po sa deliver ko ng 1 billion pesos, meron po akong kinitang 2%. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at doon po namin binabase yung restitution. Ito ay pagpapakita ng kanilang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag-state witness, Mr. DOJ, narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nagsisisi na po kami. Dyan sa sinasabi mong pagsisisi, meron ka bang kinita? Opo, kumita po ako ng ganito. Teka, hindi naman sa'yo yan. Maayos naman po siya, in high spirits kasi nga excited din siya na ibalik talaga itong pera to kasi nga parang sabi niya ito na lang matutulong niya para sa bayan. So gusto rin niya naman ibalik talaga yung mga nakuha niya. Ito ay pagpapakita ng kanilang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag-state witness, Mr. DOJ, narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nagsisisi na po kami. Dyan sa sinasabi mong pagsisisi, meron ka bang kinita? Opo, kumita po ako ng ganito. Teka, hindi naman sa'yo yan. Ibalik mo sa bayan. Ito po ay isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Kasi ang pagbabalik ng nakaw na pera o perang hindi kanla, pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. Ikinarga sa mga armored vehicle ang isinauling pera para dalhin sa Land Bank of the Philippines. Doon bibilangin ang pera at susuriin kung may counterfeit o peking bills. Sunod naman itong ito-turn over sa Bureau of the Treasury para maibalik sa kaban ng gobyerno. Sa pagtutuos ng DOJ, aabot sa 300 million pesos ang dapat maibalik na pera ni Alcantara. Kaya may susuli pa nilang pera si Alcantara sa Disyembre. Pag sinabi niya, halimbawa, nag-deliver ako ng ganito, diba? Nag-deliver ako ng total na 1 billion pesos. At dito po sa deliver ko ng 1 billion pesos, meron po akong kinitang 2%. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at doon po namin binabase yung restitution. Ayon sa DOJ, magsasauli rin ng pera si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na aabot sa 1 bilyong piso. Sina Bernardo at Alcantara ay provisionally admitted na sa WPP o Witness Protection